Hello, hello po mga kabluminay. Ah, it's 2:45. Katatapos ko lang kumain. Actually, most of the time ay ano talaga, after class na lang ako kumakain. Pero doon sa pagitan naman na yon, actually mga 10 o'clock ay nag-snacks naman ako. Sumasabay ako sa mga pupils ko madalas. Pero minsan pag hindi ako nakasabay, at least 12 kumain ako. Pero most of the time ay after class. So kakakain ko lang ngayon. Wala akong masyadong gagawin kasi wala akong laptop. Ah, wala akong dalang laptop ngayon, so hindi mo na, wala akong gagawin. So pwede na rin akong umuwi. Kaso nga lang, medyo tinatamad pa ako at naisip kong mag-vlog. Gusto ko lang mag-share. Gusto ko lang pong mag-share kung ano yung mga isa sa mga stress reliever ko kapag pagkatapos ng klase ko ay syempre pagod. Actually, kahit love mo naman yung ginagawa mo, kahit sobrang love mo yung ginagawa ko, kahit niyayakap ko yung bokasyon ko, yung pagiging guro ko, hindi hindi ta rin pala talaga maiaalis na may stress ka talaga. Kasi parang ang ginagawa namin ay caregiver, at the same time teacher. Kasi nag-aalaga kami ng mga bata. Maraming bata, hindi lang isa, hindi dalawa, tatlo, kundi maraming bata. At the same time, nagtuturo din kami. So, imagine yon, yung magkaroon lang kayo ng dalawa, tatlo, apat, limang anak, ay nai-stress na yung lalamunan ninyo. Or minsan, nakakasigaw na kayo, sumisigaw na kayo. So, kami din, ganun kami. Bilang nanay dito sa classroom ay, syempre, nanay din talaga kami, napapasigaw kami, nagagalit kami. Pero at the same time, pinapaliwanag namin sa mga pupils namin na kapag nagagalit kami, it means mahal namin sila. Kasi kung hindi kami magagalit, hindi namin sila pagagalitan, at hayaan lang namin silang maging naughty sa classroom, or manggulo, or hayaan lang namin silang hindi nakikinig, ibig sabihin, hindi namin sila mahal. So, sa araw-araw, ayan din ang isa sa mga problema namin dito sa school namin. Yung halos every 5 to 10 minutes ay may eroplanong dumadaan. So yan ang problema. So habang nagkaklase ka ay may interrupt ka. So yun nga. So back to my topic, nagkakaroon talaga kami ng hindi maiiwasan na stress. Araw-araw yan. Kasi araw-araw na nagagalit ka, araw-araw na may pinagsasabihan ka, araw-araw na may inaalagaan ka, at the same time ay magtuturo ka pa. At kailangan ay may matutunan sila kasi useless yung pagsasalita mo sa harap kapag at least nagsalita ka dyan, dapat at least may matutunan sila galing sa'yo. Para yung sense of fulfillment at the end of the day ay magiging masaya ka rin kapag yung mga pupils mo ay may natutunan mula sa'yo. So, ito na nga yung isa sa mga stress reliever ko minsan or madalas. Alam niyo po ba na gusto kong inaamoy yung aklat, bagong aklat man or yung luma ng aklat, ay gusto kong inaamoy. Ganyan po ako. At bangong-bango po talaga ako. Nakakabawa sa stress. Hindi ko alam kung ako lang ba talaga ito or marami rin akong katulad. So, please comment down below kung ako lang ba yung weird na nabangong-bango ako sa libro. Lalong-lalo na yung bagong libro. Actually, ito ngayon gamit ko ngayon. Yung inaamoy-amoy ko siya. Kapag ako na lang dito sa classroom, at stress, inaamoy-amoy ko siya. So, yun yung isa sa mga stress reliever ko. Marami pa na pwede ko i-share sa inyo, pero sa ngayon ito yung naisip ko kasi kanina ko pa ito ginagawa bago ako kumain. Habang nakapikit ako at nagpapahinga yung utak ko, nagpapahinga yung bunganga ko kakasalita, ay inaamoy ko yung aklat na to. So yun po yung ka-weirdohan ko. So hindi ko po alam kung meron ba akong katulad o wala. So comment down below kung meron akong katulad para naman hindi ko maisip na super weird ako. Bye! Yun lang.
Yun lang po. Kagaya po ng lagi ko pong iniiwan sa inyo, let us maintain our freshness kahit sa kabila ng maraming stress na dumadating sa atin or dumadaan sa atin. Sa kabila ng maraming stress, ay let us maintain our freshness, mga kabluming nanay. Love ya! Mwah! Please, pasubscribe naman po at palike na rin po itong video na to. Bye!